Day off ko ngayon. Kakain lang ako ng lunch dun sa Japanese restaurant ba yun. Doon sa kinakainan namin ng mga kasamahan ko dahil masarap ang pagkain doon. Maganda yung bigas nila. Tapos, set na siya sa $50. Kumakain talaga ako ng masarap na pagkain kapag day off ko. Kasi alam niyo na ang natagpuan kong amo ay madamot sa pagkain. Ayan. So, paano ko masasabing madamot sa pagkain? I-explain ko sa inyo mamaya kung gaano siya kadamot sa pagkain or kung paano niya ako pinagdadamutan sa pagkain. Ito ako kakain. Ayan. Ayan, yan ako kakain. Pasok tayo, guys. Tinanong ako dito nung kasama ko mag-day off. And nagustuhan ko talaga yung pagkain dito. Kasi nga, bukod sa masarap, maraming servings ng kanin. And alam niyo naman tayo mga Pilipino ay kailangan natin ng kanin. So may nagtanong nga pala kanina or may nag-comment sa akin video kung may height limit daw ba sa pag-apply dito sa Hong Kong. Just sasagutin natin lang. Naka-order na ako, guys, at hihintayin ko lang yung order kasi kailangan maghintay na siguro mga 10 minutes or 5 minutes. So ito yung pinakagusto ko talaga dito, guys, kaya bumabalik-balik ako dito. Yung side dish nila na ito, basta ang sarap niya, para siyang kung sa atin sa Pilipinas, para siyang atsara, matamis, tapos maasim, tapos medyo anghang-anghang, basta ang sarap niya, hindi siya nakakauwa. Ang isa lang na medyo ayoko dito sa restaurant na to, guys, kasi wala dito free wifi. Hindi kagaya sa McDonald's or sa KFC, meron silang free wifi. So kakain muna ako and mamaya sasagutin ko yung nag-comment sa aking video kung meron daw bang height limit dito sa Hong Kong. So at saka sabihin ko na rin sa inyo kung gaano kadamot sa pagkain yung amo ko. So sortihan lang talaga sa paghahanap ng mabait na amo and yung tuturing kang kapamilya mo. Habang kumakain ako, i-share ko sa inyo kung gaano kadamot sa pagkain yung amo ko. Ganito kasi yung, guys. Ang breakfast namin ay 8 o'clock. So nagla-lunch kami minsan alauna or alas 2. Imagine niyo yung haba ng oras na yon. Hindi sila nagugutom kasi kumakain sila ng snack or di kaya prutas. Pero ako, hindi nila ako binibigyan. Buti na lang, ma-diskarte ako. Bumibili ako ng mga biskwit kapag date ko. So kapag ganun yung senaryo, kumakain din ako ng biskwit ko para hindi naman ako manginig sa gutom. Ganyan. Tapos ito pa, isa pang example na madamot sa pagkain yung amo ko. Kunwari, ang pagkain namin ay noodles. Yung niluluto na noodles, tapos may mga sahog. Kunwari, ang sahog hipon. Ang sahog na ilalagay sa akin, mga 2 piraso, ganyan. Tapos dun sa mga anak niya, 5 piraso. O diba, unfair. Ganyan. Tapos, yung, hindi naman sa hindi niya ako binibigyan ng pagkain. So, binibigyan naman niya ako kung ano yung pagkain nila, yun din yung pagkain ko. Kaya lang, konti lang yung portion na ibinibigay sa akin. Kumbaga, kahit parang gusto ko pang kumain, kasi nakakagutom, diba? May trabaho tayo. Hindi ko na makakain. Kasi wala ka ng ulam. Ganyan. Diba, example ng pagkakurekot. Tapos ganito pa. Ito pang example. Halimbawa, yung hindi sa, ibig sabihin, magkaiba kasi, guys, yung kuripot sa madamot. Kasi sobrang dami ng pagkain doon sa bahay. Pero hindi para sa akin, ha, para sa mga anak niya. Sobrang dami, ganyan. Tapos, kunwari, yung pagkain na binuksan ng kanyang mga anak at hindi masarap, hindi nila lasa, ibibigay niya ngayon niya sa akin. Ganon, diba? Tapos basta, yung napapansin ko, kapag hindi masarap yung snack na binili nila o yung pagkain, bibigyan nila sa akin yun. Pero binibilhan din naman nila ako ng biskwit.
Simula nung dating ko dito, mag-performance na ako. 3 beses pa lang niya ako binilhan ng isang balot na biskwit. Siguro ang plano niya, every month, 1 beses nila ako bibilhan ng biskwit. Yung ilan pa ng biskwit, mga 10 peraso. Ganyan. Tapos sinasabi ng asawa niya na kumain daw ako ng marami. Isip-isip ko, hello, nasan ang kakainin ko na marami? Kaya, isa naisip ko nga na parang gusto ko na kunin yung food allowance. Kaya lang, ang balita ko kapag yung ibang mga amo guys, yung mga katulad ko, isa lang ako sa mga katulad dito na madamot sa pagkain yung amo. Balita ko guys, kapag tinutukan nila yung food allowance, itiniterminate sila. So ayokong mangyari sa akin yun kasi 3 buwan pa lang ako nagbabayad pa ako sa utang. May utang pa ako sa Pilipinas. So ang plano ko, kapag naka 6 months na ako, tiis-tiis na ako, tiis lang taga-apply ko, tiis ako. Kapag naka 6 months na ako, saka ko kukunin yung food allowance. So, kung i-terminate man niya ako, at least nakabawi na ako sa utang, naipon na ako kahit pa paano. Diba? So, yun yung aking plan. Kasi yung babae, saka yung amo ko kasi guys, wala silang trabaho. Maghapon lang siya sa bahay, kaya hindi ako makaka-discuss. Yung amo ko lalaki, walang problema, sobrang bait. Kaya lang, hindi siya araw-araw na sa bahay. Hindi siya kumakain sa bahay. Para 1 beses lang, 1 linggo. Kaya hindi niya nakikita yung sitwasyon namin. So, yung nagtatanong na kung may height limit ka ba, walang height limit dito ba? So, pagdating ko naman dito, time ko nakikita na yung matataba, may payat. At saka dito guys, meron din ako nakikita na mababa. Siguro mga 4 feet lang ganyan. Hindi importante yung height guys. Ang importante yung experience, kung saan ka galing, ganyan. And kung saan ka magaling, kung halimbawa, kunwari, pag-aalaga ng bata, or pag-aalaga ng matanda, or pagluluto. So, nakabase sa experience mo kung i-hire ka ng iyong amo. So guys, yung payo ko lang sa mga nag-a-apply dito sa Hong Kong, huwag kayong atat magkaroon ng amo guys ha. Yung kunwari, may nag-interview sa inyo, and gusto kayong i-hire, yung trabaho sa tingin nyo hindi nyo kaya. Be very careful guys sa pagpili ng mga employer. Dapat pag-isipan nyo mabuti kung kaya nyo ba talaga. Tapos yung tungkol sa pagkain, ganyan, tungkol sa day off, tungkol sa ating privacy. Kapag itatanong nyo na bago kayo kumuo or mag-confirm sa inyo employer. Kaya sa katulad ko, hindi ako masyadong na-interview ng aking employer ngayon, kaya masasabi ko nag-CCC ako dahil ina-confirm ko agad siya kasi siya yung una nag-interview sa akin. Struggle talaga ako guys kasi bukod sa madamot sa pagkain yung amo ko, masama din yung ugali. Real. Sobrang sama yung ugali. Bakit ko masasabing masama yung ugali? Kasi lagi siyang wala sa mood, lagi siyang galit. Ganyan, hindi ko alam ko sa akin baga. Tapos yung parang hindi ka nakakausapin na parang normal na tao. Kakausapin ka lang niya pag may kagagawa sa'yo or kapag meron ka nagawang mali. Ganyan. Sobrang sila niya sa alaga sa bata, ganyan. Tapos, basta hindi ka niya kakausapin. Tapos hindi siya yung magay na ibang amo guys. Kasi ako, na-experience na ako, galing ako na Singapore. Sobrang bait talaga ng amo ko. Doon talaga wala kang nasasabi. Kapag day off ko niyan, tatanungin ako niyan kung kumain na ba ako, kung gusto ko daw bang maghapunan sa kanila at bibilhan niya ako ng hapunan or sasawag nila kung sila yung nagluluto. Pero dito guys, nako, pang-apat na buwan ako dito. Never niya akong tinanong kung kumain na ako, kung saan ako pumupunta kapag day off ko. Never siyang nag-ask ng gano'n. Na, kunwari, halimbawa, pagdating ko sa bahay, kumakain sila. Hindi ko niya naalokin na kunwari yung kagaya sa atin na pakonsuelo lang, maalokin ka niya. No. Wala kang maririnig sa kanya. Pero kapag nagbumati ka naman sa kanya, sasagot naman siya. Pero sabihin na, oh, kumain ka na ba? Wala. Ano talaga kami, yung amo siya, katulong ako. Ganun yung sit up namin. Malapit na ako sa park guys. Ayan, tama-tama. Mahaba kasi yung lakad mula doon sa kinainan ko hanggang
doon sa park. Siguro mga 15 minutes. Saktong-sakto, busog na busog ako. Ayan, magpapababa tayo ng ating kinain. At kapag nasa park na tayo, ang init. Kapag nasa park na tayo, doon tayo magpapaupo-upo, doon tayo mag-reels, doon tayo magsasayaw-sayaw, ganyan. Ayan. So, iba kong mga kasama, hindi sila day off, nag-ano sila. Overtime, ibig sabihin nung overtime, nagpasok sila ng Sunday, extra income yun. Ayan. So, ako naman, talagang every week talagang day off ko since jurifot nga yung aking amo. Hindi nila kasabihin na, oh, kailangan mong mag-overtime kasi ganito, ganyan. Hindi. Talagang weekly talaga ako mag-day off. Every Sunday talaga yun, guys. Tsaka nga pala regarding dun sa height limit, yun yung kasama ko, hanggang balikat ko lang, guys, eh. Ako 5'5" ako, eh. So, hanggang balikat ko lang siya. Siguro mga 4 flat talaga siya. Kaya wala problema kung ikaw ay mababa. Meron ding comment sa naman sa timbang naman. Ayan, so hindi siya masyadong qualified. Sabi niya, magbabawas na muna siya ng timbang bago siya mag-apply dito sa Hong Kong. Kasi sabi ko nga, merong employer na ayaw ng mataba, pero siguro kapag nandito ka na, saka kailangan mong magpataba. Kasi ang dami ko nakikita dito, guys, sobrang tataba nila. Siguro swerte sila sa amo, hindi sila stress, madaming pagkain. Hindi ko kagaya, guys, nasa akin na lahat. Okay, sabay tayo. Masasabi ko lang na swerte ako dito sa employer ko is yung meron ako sariling kwarto na kapag pumasok na ako sa kwarto ko, hindi na nila ako tatawagin kahit kunwari kakain sila ng instant noodles or may gagawin sila, hindi na nila ako ginigising. Tapos nakakagamit, guys, ako ng washing machine nila. Kung ano yung ginagamit nilang washing machine, yun din yung ginagamit ko sa panlaban ng aking damit. Yun yung masasabi ko na swerte ako. Kailangan natin tumakbo. Ayan. Kailangan natin tumakbo para hindi tayo maabutan ng pangalawang traffic light. Nakakapagod. Sana pumapatak yung aking vlog. Dun sa height limit, sa weight limit, tungkol sa amo. So, makakatulong naman ito sa inyo para at least magkaroon kayo ng idea tungkol dito sa Hong Kong pag-a-apply bilang isang domestic worker. Hello guys, nandito kami ngayon sa Cafe de Coral para mag-dinner. Hindi ko na na-vlog yung pagpunta ko sa park kasi wala namang kabuluhan yung ginagawa namin. So dito kami kumakain ng dinner kasama sila. Ayan, may baon siyang pagkain. Hindi ko lang alam kapag nakuha siya dito. Baka bawal lang may dalang pagkain. May dala siyang pagkain. Kaya siguro naman hindi ka dito paalis pag nakita kang may baon. Magtitipid tayo, guys. Ganyan tayong mga nanay. Kasi siya, pwede siyang magluto doon sa kanyang employer. Ito sa akin, hindi pa ako nakakapagpaalam. Hindi pa ako tumichenpo na magpaalam ko pwede ako magluto para sa sarili ko. Salbahe ang amo mo. Kasi yung amo ko, yung ugali niya, ang hirap tunuhan. Hindi ko alam kung maganda yung mood niya or what. So, nag-order na ako ng aking dinner. Sweet and sour pork with pineapple. Ayan, tapos hintayin ko na lang yung aking Dalawa sa'yo. ayan, nandito na yung order ko. Sweet and sour pork with pineapple. Asan dito yung pineapple? Ito. Ayun, tapos yung rice, ayan. Tapos yung coffee. Yung sa kanila yung spaghetti. Bibili nga pala ako ng pineapple. Tapos yung sa'yo yung, ano tawag dyan? Beef na sama-sama sa rice. Ayan, dito ko na i-end yung vlog kasi. See you on my next vlog. Bye. Bye. Bye kayong dalawa. Bye. Bye. Bye kayo.